Palang umaga sa ating lahat, higit sa ating mahal na Panginoon. At ngayon po ay oras para ating sambahin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay magsitayo. Yes, so God, hallelujah. Sa oras na ito, O Diyos, patuloy kami na mamanhid, O God, hallelujah. Sa banal ng luklukan, O God, hallelujah, Jesus. Patuloy ng pangunahan, O Diyos, ang gawain na ito ang mula sa simula hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Patuloy ka na sa Diyos. Dahil Holy Spirit of God, hallelujah. Sa oras na ito, O God, na ikaw po ang aming maitaas, O Diyos, hindi ang aming mga sarili, O God. Ibaba mo kami, Panginoon, sa pinakababa, O God, hallelujah. At ikaw, O God, hallelujah. Tunay, O God, hallelujah, na manguna, O God, sa oras na ito, O Diyos, hallelujah. Patuloy ang pakalinisin ng aming puso at isipan, O God. At lahat ng banal mong salita ay lubos na tumimo sa aming puso, O God, hallelujah. Yes, O God, hallelujah. Salamat, O God, hallelujah. Sa banal mong presensya, O God. Nalulukuban mo, O God, hallelujah. Ang buong oras na ito, O God, hallelujah, Jesus. Dapat ka ano na aming sambahin, purihin, nakilain sa matamis at makapangyarihang pangalan mo na naman, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. And praise God. Hallelujah. Dito po tayo mga puri sa ating pong mahal na Panginoon. Patuloy po tayo magpasalamat. Hallelujah. And dito
sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Minsan pa po natin ipikit ang ating pong mga mata. Taas po natin ang ating pong dalawang kamay bilang tanda ng paggalang at pagrespeto po natin sa gawaan po ng ating mahal na Panginoon. Jesus, Jesus. Tunay nga po, Lord, at pangako mo, di mo kami iiwan. Pangako mo, hindi mo kami pababayaan, O Lord, yes. Salamat po, Jesus. Sa bawat pangako na tinutupad, pinangyayari mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Noon lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Noon lugod sa aking dalangin, tapat kailan ko man kapayapaan sa Panginoon. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Sa'yo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan pa man aming kapayapaan. Ako ang aking mga hawakan, pangako mo ang langit kong sandigan. Pangako mo'y tapat, mapagkailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghawakan. Minsan ba, Panginoon? Panginoon, lumalapit sa'yo lahat, sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan
bukayon. Ikaw lamang pagkat sa'yo ko lang nagtagpuan ang tunay na kagalakan ko. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo'n bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa nais kong nais kong ika'y maranasan, libot ng puso ko'y ikaw lamang, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo'n bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Yes, oh Maraming salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, Lord God, sumayo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakil at pagluwalhati sa mga Panginoong pangalan na sa Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.
Amen, hallelujah. Ang sarap magpuri sa ating Diyos, di ba? Talagang lahat ng mga kabigatan inalis ng Panginoon. Amen, hallelujah. Ganon tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Walang hadlang yung layo, yung pagod, lahat yan aalisin mo ng Lord. Kasi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen, hallelujah. Ngayon po ay darako na tayo sa pagbibigay, pagbabalik ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen, hallelujah. Sabi nga po dito sa Malakayas 3 verse 10, ibigay ninyo ng buong buo yung mga ikapo upang tugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durong awa ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen, hallelujah. 11. Hindi ko na padadalahan ng salot ang iyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang iyong mga ubasan. Amen. Sa gayoy, sabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakaiin ang tirahan ang lupain ninyo. Amen. Hallelujah. Ganon ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay tapat at makapangyarihan. Ang salita ng Lord ay talagang gagawin niya yan. Then ayun yung sabi niya sa atin sa banal na salita, di ba? Pangahawakan natin yun, di ba? Sabi niya sa awitin, ang pangako may aming pangahawakan. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magbigay ng pagpapala para sa gawain sa ating mahal na Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, ang hiling at umaba. Ibabalik, hiling at umaba. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ngayon po ay taas po natin mga kamay. Yes, Father Lord Jesus. Patuloy po, O Diyos, basbasan, O God, hallelujah. Magbagay mo kapangyarihan, O Diyos, hallelujah. Pagpaparang ito, O God, hallelujah. Ikaw nga po, ang magbalik, siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na nagbigay at pinagbigay, Panginoon, patuloy mong pagpalain, O God, hallelujah. Upang matugunan, O Diyos, hallelujah, ang gawain mo sa iyong ibasan, O God, hallelujah. Napakabuti mo, Ama, hallelujah. Dakila ka, makapangyarihan sa lahat. Karapat dapat ka, Panginoon, namin sambahin o pasalamatan. Dakilain sa pangalan, mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng ko, tumayo ang bawat isa. So welcome natin ang Panginoon Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At ito ang pinakamalaga sa gawain sa oras natin. Yes, Father Lord Jesus. Tunay, God, hallelujah, ikaw ang aming kasama, Lord. Ikaw, Panginoon, ang tunay na dakila at makapangyarihan, hallelujah. Patuloy mo, Diyos, ang gamitin, Panginoon, ang buhay. Gaya ng sweldo, O God, hallelujah. Panginoon, sa patuloy mong langisan, O Diyos, ang kanyang daan, O God, hallelujah. Lupo ka mo siya ng banal ng Espiritu, O Diyos. Thank you, Father God. Yes, O God. Tayo po. Kung mabuti po namin makapangyarihan sa Panginoon, papasalamat po sa
araw po. Binigyan mo po kami ng pagkakataon na ikaw po ay pinupuri, pinapasalamatan, sinasamba ka po namin. Nakatapatan mo sa akin mga ilang ulit man kami nagpula, ilang ulit man kami nagkamali, palagi kang tapat sa amin. Salamat po sa iyong mga salita, salamat po sa iyong mga tunay at totoo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang tapat na totoong nagmahal sa amin. Na wala po kami ibang hindi kundi maranasan patuloy ang mga present. Wala po kami ibang ibig at nais kundi ikaw po ang. At salamat, mababa ang alipin mo ito at mataas. Salamat po, Panginoon, pangunahan mo po ka. Sa aming pagkikinig ng iyong banal na salita. Hayaan, patuloy po namin po ngayon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen at amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay maupo. Muli po, praise God, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa, sa lahat po na nanonood ng live video, sa lahat po na nandito, at sa lahat po na inaabot ng tinig pong ito, isang mapagpalang umaga po. Na yun po, na minsan pa po na nakadaos po muli tayo ng gawain po sa lugar pong ito. Masaya po ba kayo? Amen! Yes, sige nga po, palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon na ito po yung araw na kung saan na makakapakinig muli po tayo ng salita po ng Diyos na yung ating nanay, nasa dako po siya ng Tarlac po ngayon. Na kung saan, sa unang church na pinasukan niya, nandoon po siya ngayon. Kaya, sa mga oras pong ito, tayo po ay dumako po sa salita po ng Diyos na ito po ay minsan na po natin na-share po. Kaya, pinamagatan po natin ito na unity brings victory. Na kung saan na ito po yung kailangan po natin. Kaya, sige po, na kung may mga Bible po tayo. Sabi po dito, bakit po kaya napakahalaga ng pagkakaisa? Dito po kasi sa mundong ito, marami pong uri ng pagkakaisa na nagkakaisa po sila na, halimbawa, na gumawa ng isang bagay. Na gumawa po ng isang bagay. Na yung pagkakaisa po kasi, kapag wala po siya sa isang grupo, yung grupong pong iyon ay hindi po siya magtatagumpay. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ng pagkakaisa, lalo-lalo na po sa mga anak po ng ating mahal na Panginoon. Bakit mahalaga yung pagkakaisa? Una po dahil upang sumayo ang Diyos ng kapayapaan. Dahil tayo pong mga tao na kapag tayo po, habang nandito pa po tayo sa mundong ito, kasi hanggat may buhay po tayo, hindi po tayo exempted sa kapagsubukan na dinadanas po sa mundo pong ito. Hanggat may hininga ka, hanggat lumalakad ka sa mundong ito, hindi ka exempted sa pagsubok na mayroon ng mundong ito. Kasi bakit po? Kahit po ang Diablo o si Satanas, talunan po siya, patuloy pa rin po siyang kikilos, patuloy pa rin po siyang gagalaw sapagkat narito pa po siya sa mundong ito. Kasi po, hahatulan po siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya, hanggat narito po yung Diablo sa mundo pong ito, ay patuloy niya po tayong gugulo. Hindi niyo po ba napansin? Nasabi po kasi ng aklat po ng awit na kung sino daw po yung mga matuwid, sila daw po yung may malaking kapagsubukan sa mundong ito. Na bakit po kaya sinabi po iyon? Kasi bakit po? Sa kadahilanan po na yung mga tao na nagsusumikap na gumawa ng tama, yung mga tao na nagsusumikap na sumunod, maglingkod sa Panginoon, sila yung madalas usigin. Napapansin niyo po ba yun? At yung mga tao na wala pong ibang ginawa kundi uminom, manigarilyo, maglasing, at pumunta kung saan-saan, pero wala po silang persecution na nararanasan. Kasi bakit po, kakampi po nila si Satanas? Na bakit sila uusigin ni Satan kung sila mismo yung kakampi na po niya? Kasi dito po sa mundong ito, dalawa lamang po yung pwedeng mag-control po sa atin. Ang Diyos o si Satanas lamang po. Kasi kapag kontrolado ka ng Diyos, papupuntahin ka niya sa daan na matuwid, na kung saan yung daan kung ito ay napakasikip. Hindi po ba napansin? Inilarawan po sa Biblia, mayroong dalawang pintuan o daanan lamang po. Hindi po siya 3, hindi po siya 4. Kung saan mayroong makipot at kung saan mayroong pong malawak. Bakit po sinabing malawak po na pintuan? So, yung dulo ay kapahamakan o pagdurusa.
Kasi po, kapag gumawa ka ng masama, walang pipigil sa iyo eh. Kapag gumawa ka ng mali, yung parang desisyon mo na po yun. Na wala kang pikalam sa mga tao, na kung sino man masagasaan mo, sino man magagawan mo ng mali, wala kang pakialam sa kanila. Pero bakit kapag gumawa tayo ng mabuti, takot tayo na makapaglamang, takot po tayo makapandaya. Kasi bakit po, yung takot po natin sa Panginoon ay yung magiging dahilan para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa mundo pong ito. Na yung kapayapaan po natin ito po yung pinakamagandang mayroon po tayo. Kasi hindi nyo po ba napansin, maraming mayayaman na wala po silang kapayapaan. Kasi bakit po? Kaya nga po sila kumukuha ng maraming gwardiya kasi takot silang manakawan. Di ba po? Maraming CCTV, maraming bantay sa kanila na saan man sila magpunta, mayroon silang gwardiya. Kasi bakit po? Takot nga po sila, wala po silang kapayapaan. Kaya ibig at nais po ng Diyos na yung kanyang mga anak ay hindi mabalisa o hindi mataranta. Ibig at nais po ng Diyos na tayong mga anak niya ay mayroon po tayong kapayapaan. At kung mayroon po kayong Biblia, pakibukas po sa aklat po ng 2 Korinto, chapter 13, verse 11 po. Basahin po natin. Praise God, muli po pala na mayroon po tayong kasama po dito. Mapalad po, brother. Na alam niyo po ba na sa ating pong pananalangin at pag-aayuno, na sabi ko sa Lord, na Lord, bagamat di ko po kilala yung mga nauna po dito po sa atin. Sabi ko, Lord, kausapin mo po sila. Gamitin mo yung social media, dalawin mo sila sa panaginip. Anumang uri ng kapamaraanan gamitin mo po, Panginoon. Ibalik mo lamang po yung mga taong naglilingkod po sa lugar pong ito. At naalala ko po na yung pinakauna ko pong punta po dito, September 29. Sabi ko, Lord, anniversary na po pala natin. Kasi bakit po September 29 po baga ngayon? Sabi ko, Lord, na ito po yung unang araw na pumunta po ako dito, September 29 po, na kung saan na naglingkod po tayo sa Panginoon. Sabi ko nga sa Lord, makatapos lang po ako sa pananalangin pag-aayuno, muli po tayong babalik po sa lugar pong ito. Na yun po, na di po tayo nakakapunta po madalas sa lugar pong ito kasi nakasalang pa nga po tayo sa pag-aayuno. At sige po, tayo po ay magpatuloy at magbasa. Sabi po ng 2 Corinto chapter 13, verse 11. Mga kapatid, paalam na sa inyo sapagkat sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa, sa gayon sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Dito po pinapaulalahanan na po tayo ng likod ng Diyos sa buhay po ni Apostol Pablo, na hindi lamang po yung mga naunang tao yung sinulatan po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Korinto pong ito, na kundi maging tayo din po. Pinapaalalahanan po tayo na magpasakop po tayo sa ating mahal na Panginoon. Na pinapaalalahanan po tayo na magkaisa daw po tayo. Na kapag nagkaisa po kasi yung church o yung isang grupo ay sila po ay magtatagumpay. Na wala pong nagganap na tagumpay po na hindi po sila nagkakaisa. Na kung yung isa po, sabi po ng mga ngaral, kung yung isang tao daw po maaaring magtagumpay sa kapwa niya isa, paano pa daw po yung dalawa? Kung sila'y magkaisa, higit daw po silang magtatagumpay. Na di daw po pwede na pumunta yung dalawang tao sa isang pupuntahan na hindi daw po sila magkasundo, mag-aaway po sila. Na halimbawa po yung isang tao papunta po dito, yung isa naman papunta doon. Sa madali pong salita, hindi daw po magaganap yung isang plano maliban bang magkasundo daw po yung dalawang tao. Kaya napakahalaga po ng pagkakaisa kasi bakit po? Dito po natin maipakikita sa Panginoon na yung mga anak niya ay patuloy na nagkakaisa at yung tagumpay po ay susunod po dito. Na kapag nagkaisa daw po tayong mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, na tayo daw po ay magtatagumpay. Natin niyo po ba napansin kasi yung lugar pong ito, kinakailangan po talaga natin na ipanalangin po. Kasi kung papansinin niyo po, kung kayo mismo yung lilibot sa lugar pong ito, na yung religious spirit, tapos yung mga
napakaraming pwedeng bakain sa lugar pong ito na kailangan mo po talagang ipag-pray. Kasi bakit po? Hindi po natin kayang magtagumpay ng dahil sa atin nating naunawaan. Kahit gaano ka pa nagtagumpay ng mga una mong plano, pero sa Satanas po, hindi po natin siya pwedeng patumbahin ng dahil sa magaling tayo. Si Satanas po, hindi po siya mapapasuko natin ng dahil sa matalino po tayo. Mapapasuko natin si Satanas ng dahil po sa salita po ng Diyos na sumasa atin. Dahil po wala po tayong ibang sandata po sa mundo pong ito kundi yung salita po ng Panginoon. At wala pong ibang magpapayapa sa puso at sa isip mo kundi po yung salita po ng Panginoon. Kasi alam niyo po kung bakit. Kasi kahit, di ba po, nung mga time na dumaan po tayo sa mga kapagsubukan, di niyo po ba napansin na parang tinamad po tayo? Na yung mga ginagawa po natin noon, parang hindi po natin magawa. Kasi bakit po? Kapag po kasi tayong inalimutan na po natin yung pananalangin, ito na po yung magiging dahilan po na kung saan manlamig po yung ating mga puso sa Panginoon. At kapag nawalan na po ng init o alab yung puso mo sa paglilingkod sa Panginoon, nawala na yung joy mo o yung kagalakan mo sa paglilingkod sa Panginoon, ito na po yung simula ng ating backsliding. Magpa-backslide na. Yung pagpa-backslide po kasi hindi po nauuna yung katawan. Una po nauuna sa pagpa-backslide yung puso mo. Na kung saan kapag nawalan ka na ng kagalakan na sa ginagawa mo para sa Panginoon, dito na po yun papasok yung backslide. Nasusunod na po dito yung isip mo at pagkatapos na yung katawan mo hanggang sa di ka na makita. Kaya yung ibig at nais po ng Diyos na huwag mong kakalimutan na manalangin. Dahil yung pananalangin mo po, dito ka po tatatag, dito ka po titipay. Kasi kapag alam mo na nananalangin ka, iba't iba yung uri ng pananalangin. Alam niyo po kahit hindi po totoong naglilingkod sa Panginoon, pwede po silang manalangin. Kahit nga po yung mga witchcraft spirit, yung mga witchcraft, mga tarot reader, yung mga mangkukulang, mabubarang, mananawas, nagpipray din po sila. Pero papahayag ka ba na walang pagkakaiba yung pananalangin mo kaysa sa pananalangin nila? Nananalangin ka sa buhay ng Diyos at nananalangin po sila para ano po, kanino? Diba po, nakakaawa po sila. Kaya tayo po mga tao na mga pinilit, hinirang ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan po natin magkaisa. Dahil bakit po? Sa pagkakaisa, sasaatin daw po yung Panginoon. At kapag sumaatin daw po yung ating mahal na Panginoon, mararanasan daw po natin yung kapayapaan. At kapag naranasan daw po natin yung kapayapaan, makikita daw po sa atin yung ating mahal na Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng pagkakaisa, makikita po nila yung bunga ng ating mga pagmamahal sa Diyos. Kasi kapag hindi po nakita ng mga tao yung love nabuhat sa ating mahal na Panginoon, baliwala po yung ating mga paglilingkod. Kasi maaari ka naman kasi magsalita na mahal kita, mahal ko siya. Di ba po, maaari kahit sino pwede mong sabihan ng mahal mo siya. Pero ang ating mahal na Panginoon, kahit paulit-ulit mo siyang sabihan na gusto mo siya, mahal mo siya, kung hindi ka kumikilos, hindi ka gumagalaw, hindi ka gumagawa ng paraan para mapatunayan mo na minamahal mo nga siya, hindi siya maniniwala sa iyo. Dahil sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 8, mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ngunit patunayan niyo ito sa pamamagitan ng gawa. Na hinahanapan po tayo ng Diyos ng action para mapatunayan natin sa Kanya na tayo po ay nagmamahal. Kasi, di ba po, ito po yung napakahalaga na tayo pong mga tao na naglilingkod sa Diyos ay matakot po tayo na kapag nawala na yung love po natin sa bawat isa, na bilang magkakapatid sa Panginoon, na kapag may problema yung isa na wala kang ginagawang paraan para solusyonan yun, na wala pong ibang pinakamagandang regalo sa isang tao kundi siya po ay ipanalangin. May sakit man siya o wala, may problema man siya o wala, ipag-pray mo po siya. Na patuloy siyang ingatan, proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Kasi bakit po, yung pera, yung kakayahan o yung lakas po natin, limitado lamang po ito. Pero yung pananalangin mo, kapag kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, hindi po ito malilimitahan.
Lahat ng hindi mo inaasahan na kayang gawin ng Diyos ay gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya di nyo po ba napansin kahit kapag may sakit po tayo, na kahit di po lumalapit sa inyo yung malingkod ng Lord, basta ipag-pray po kayo. Hawakan na sambitin sa Panginoon yung pangalan nyo. Minsan, agaran po tayong gumagaling. Diba po? Minsan kahit may sakit po tayo, madali po tayo makakilos, madali po tayo makagalaw, hindi po tayo nagugulumihanan. Payapa pa rin po tayo, kahit may problema tayo, payapa po tayo. Kasi bakit po? Marami pong nagpipray po sa atin. Yun po yung napakahalaga. Parang ganito po siya. Na kapag bumagyo po, o kaya umulan po ng napakalakas, di mo na kailangan pang mag-pray para mabasa ka. Ano po yung gagawin po natin? Lalabas na lang po tayo para mabasa po tayo. Di ba po? Ganon din po. Kapag di ba po yung pangako po ng Diyos sa Malakay chapter 3 verse 10 na kapag ibinalik mo sa Kanya yung ikasampung bahagi, di mo na pwedeng, kahit di ka na mag-pray sa Diyos na ipagpalain ka niya, pagpapalain ka talaga niya. Kahit di mo sabihin sa Lord na ingatan ka niya, iingatan ka niya. Kasi bakit po? Pangako po siya ng Panginoon. Sabi po ng aklat ng Bilang chapter 23 verse 19 na ang Diyos daw po ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Kapag nagsalita daw po yung Diyos, kanyang gagawin. Kapag nangako daw po siya, kanyang tutuparin. Na di niyo po ba napansin? Buti po ng ating mahal na Panginoon. Diba po, hindi lahat ng sinabi po natin, ginawa po natin. At hindi lahat ng pinangako natin, tinupad po natin. Pero yung Panginoon nangangako na kapag sinabi niya ay gagawin niya at kapag pinangako niya ay tutuparin niya. At sabi po ng Jeremiah 32 verse 27 na siya daw po yung Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Na bakit hindi po tayo magtiwala sa Diyos? Na kapag naniwala, sumampalataya, nagtiwala ka sa Diyos, wala ka nang ibang iisipin pa. Kasi bakit? Di ba po, kapag sumasakay po tayo sa sakyan, katulad na lang po namin, hindi po kami nagdadrive. Si tatay, engineer po yung nagdadrive. Kapag sumakay ka sa isang sasakyan, di mo na iisipin pa na kung ano yung gagawin mo. Ang iisipin mo na lamang, sumakay ka, pumayapa ka na lang sa sasakyan. Bahala na yung driver maghahatid sa'yo kung saan kayo pupunta. At bahala na yung driver kung saan ka ibababa. Kasi alam nila kung saan ka dapat ibaba at alam nila kung saan kayo pupunta. Ganun po yung pagtitiwala sa Panginoon. Na sa oras na nagtiwala ka sa Diyos, huwag mo nang pakialaman ng Panginoon. Alam niya kung ano yung gagawin niya sa'yo. Alam niya kung saan ka ibababa. Alam niya kung ano yung dulo ng buhay mo. Di ba po sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, na yung plano niya daw po sa atin, hindi daw po natin ikakasama. Kundi ikakabuti daw po natin. At kapag naganap at napangyari na daw po yung plano pong ito, tatawag tayo sa Kanya at tayo magpapasalamat. Di ba po napakabuti ng ating mahal na Panginoon na tayo po yung mga tao na walang halaga, pero pinahalagahan ng Panginoon. Di niyo po ba napansin? Na kahit hindi tayo ma-appreciate ng iba, pero ang Diyos, mahal na mahal po tayo. Bakit ko po yun nasabi? Kasi po, ibinigay niya nga po si Jesus po sa atin. At tayo pong mga tao, at kung may mga bagay man po tayong pinakamahalagang natanggap, wala po iba kundi yung kaligtasan po natin. Kasi yung pera, mauubos. Yung bahay, masisira, maluluma, mawawala. Yung sasakyan, ganun din po. Masisira, maluluma, mawawala. Pero yung kaligtasan mo, ikaw na lang magdidesisyon kung mananatili ito. Kasi yung sasakyan, yung pera, kahit anong ingat mo, darating at darating yung araw na ito'y masisira at mawawala sa iyo. Darating at darating yung panahon na siya po ay maluluma. Sa ayaw at sa gusto mo, katulad ng damit, darating at darating yung araw, kahit gaano mo siya kamahal, kahit gaano mo siya kaalagaan, darating at darating yung araw siya po ay kukupas. Amen po ba? Pero po yung kaligtasan po natin,
Ito po ay hindi naluluma, ito po ay hindi mawawala kung ito po ay iingatan po natin. Dahil yung kaligtasan pong binayaran po ng Panginoong Hesukristo po sa krus ng Kalbaryo ay hindi po ito pwedeng nakawin po ng diablo. Nakadepende sa iyong paglilingkod, nakadepende sa iyong pagsunod, yung kung ito po ba iingatan o hindi. Parang ganito po siya. Ito pong cellphone kapag ibinigay ko po sa isang tao, kapag hindi alam ng isang tao kung paano gamitin yung cellphone, ginawa siyang sangkalan. Sa Bicol, tagtaran. Kapag yung isang cellphone ginawang sangkalan ng isang tao, ano po kaya mangyayari sa cellphone? Di ba po, masisira, mawawalan siya ng pakinabang. Pero kapag yung cellphone na gamit sa tama, ito po ay magiging malaking kapakinabangan sa isang tao. Na yun po, ganun din po yung buhay na walang hanggan po natin. Tayo pong lahat ng mga tao sa buong mundo, binayaran po ng Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Na yung isang tao kapag hindi niya iningatan yung kanyang buhay na walang hanggan o yung kanyang kaligtasan na binayaran ng Diyos o ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ito po ay mawawalan ng kapakinabangan. Pero kapag yung isang tao na unawaan niya kung gaano kahalaga yung kaligtasan niya na natanggap sa Panginoon, ito po ay magkakaroon sa kanya ng napakalaking pakinabang. Na sa oras ng kapagsubukan, mararanasan niya pa rin yung kagalakan. Na sa oras ng kawalan, mararanasan niya pa rin yung kapayapaan. Kasi bakit po? Nang dahil sa Diyos na mayroon po siya sa kanyang buhay. Na ang diablo po kasi, uulitin ko po, hindi po natin siya kayang pasukuin ng dahil sa maganda o gwapo, matalino, mayaman po tayo. Mapapasuko lang po natin si Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ipinagkatiwala po sa atin. Sa pamamagitan po ng presensya ng Diyos na sumasa atin. Kaya, kinakailangan po natin siyang ingatan yung kaligtasan po natin. Na, yun po, kinakailangan po natin na makipag-isa sa Panginoon para palagi po tayong mapayapa. Kasi kapag walang kapayapaan yung isang tao, kawawa po siya. Na, di niyo po ba napansin ng mga panahon na, o di ba po, lahat naman po siguro tayo, hindi naging inborn Christian o hindi to talagang totoong naglingkod sa Panginoon. Na nung mga time na nagniniwalay po tayo sa mundo, may pera tayo, napupuntahan natin yung gusto nating puntahan, yung mga lugar. Pero kapag mag-isa ka na, hindi ka na masaya. Iba po, naiisip niyo po ba yun? Na kapag nag-iisa ka na, marami ka ng katanungan na sasamahan pa kaya ako ng mga kaibigan ko kapag mag-isa na lang ako? Pag may sakit na ako, dadalawin pa kaya nila ako? Hindi niyo po ba napansin na yung mga panahon na nagniniwaliw tayo sa mundong ito, hindi natin mahanap yung tunay na kagalakan? Oo, nagiging masaya po tayo pero panandalian. Isang araw, dalawang araw, isang buwan, parang ganun na lang po kadali. Pero kapag naglingkod ka sa Panginoon, ibinigay mo talaga yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, maaari kang maglingkod sa Panginoon na 50-50 lang po. Maaari ka lang maglingkod sa Panginoon na 99%. Di ba po? Pero kung tanungin ko po kayo, halimbawa, kayo pong may mga asawa, mahalin po kayo ng inyong asawa ng 99%. At yung 1% sa ibang babae at sa ibang lalaki, ano kayang mararanasan niya? Di ba po, masasaktan po tayo. Masigit pong masasaktan ng Panginoon. Siya yung naghulma sa iyo na dumihan yung kanyang kamay para hugisan at anyuan ka lamang. At ibinigay niya sa iyo yung kanyang hininga para magkaroon ka lamang ng kabuluhan, magkaroon ka lamang ng buhay. Huwag mong sabihin na, Lord, sa akin to yung matkat, kaya ako pinaghirapan ko, kaya ako naging matalino, pinaghirapan ko, kaya ako naging marunong, kaya pinaghirapan ko, kaya kung ano ko ngayon, nang dahil sa kasipagan ko yun. Hindi po. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan, sinangkapan niya po tayo. Kaya tayo nagiging marunong nang dahil sa karunungan na binigay po ng ating mahal na Panginoon. Na halimbawa po, pag di ka kaya kumpleto, halimbawa buo yung katawan mo, wala kang mata, papayag ka ba? Iba po, napakahirap. Buo yung katawan mo, wala kang kamay, wala kang paa, ano kaya yung mararanasan natin? Iba po, masakit sa kalooban.
Ang Panginoon ganun din po, nasasaktan siya kapag hindi buo yung paglilingkod natin sa Kanya. Nasasaktan yung Panginoon kapag tayo mismo yung nagdidesisyon sa ating mga buhay. Uulitin ko po, may plano po ang Diyos sa ating mga buhay na hindi daw po natin ikakasira, hindi daw po natin ikakasama. Bagkus ito'y ikakabuti po natin. At kung ibig at nais mo magtagumpay sa mundong ito, kinakailangan mo ang salita ng Diyos at ang Diyos. Dahil hindi pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang Kanyang salita. Dahil sabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Hindi po siya pwedeng paghiwalayin. Para yung kaluluwa mo at yung katawan mo. Na hanggat buhay ka, hindi po siya pwedeng paghiwalayin. May iiwalay lamang po yan kapag dumating na yung tamang oras, tamang panahon para siya po ay maghiwalay. At kapag naghiwalay yung katawan at kaluluwa, dalawa lamang yung maaaring puntahan ng kaluluwa. Maaaring langit, maaaring impyerno, nakadepende sa ginawa natin sa mundong ito. Tayo pa rin po yung magdidesisyon. Di niyo po ba napansin na mula nung likhain ng Diyos yung lahat ng bagay sa mundo pong ito, huli niya pong nilikha yung tao. Bakit niya po huli nilikha ng Diyos yung tao? Alam ng Diyos na yung mga tao mahilig hanapin yung mga kulang. Kaya kinumpleto muna siya ng Panginoon. At nung pagkatapos na kumpletuhin ng Panginoon, binigyan po ng Diyos yung tao ng authority para pamahalaan yung lahat ng ginawa ng Panginoon. Tanungin ko po kayo, hindi po kaya alam ng Diyos na magkakasala si Eva? Bakit hindi niya po ito pinigilan? Di po kaya alam ng Diyos na kakainin ni Eva yung fruit of knowledge? Bakit hindi na lang po kaya tinanggal ng Diyos yung fruit of knowledge sa hardin? Para wala na pong taong nagkasala. Wala na pong Eva na madadaya at wala na pong Adan na madadaya. Bakit po kaya hindi po yun pinigil o di po yun pinahintulutan ng Diyos? Na pigilan po si Eva. Na alam niya naman niya po na papasok doon sa hardin na yun si Satanas para tuksohin po ang nilikha ng tao. Alam niyo po kung bakit hindi siya pinigilan ng Diyos? Kasi unang-una, binigay na po ng Diyos kay Adan at Eva yung authority. Nasa kanila na lang po kung paano po nila ito gamitin. Parang ganito po siya, binigyan ka ng 1,000 na inuutosan kang bumili. Bahala ka na kung anong bibiliin mo, pero hindi mo ginagamit yung pera. Wala kang mapapala kasi di mo ginamit. Magugutom ka kasi di mo ginamit. Sabi ng tao na nagbigay sa'yo, oh, ito pera. Bumili ka ng pagkain, pero di mo binili, nagutom ka. Kanino po kaya yung kasalanan? Sa nagbigay o sa binigyan? Iba po sa binigyan, kasi bakit po? Alam mo na palang nagugutom ka, di ka bumili ng pagkain, binigyan ka na ng pera. Di mo ginamit yung ibinigay sa'yo. Ganun po yung authority binigay po ng Diyos kay Eva at Adan. Ibinigay na po sa kanila yung authority, hindi nga lang po nila ginamit. Hindi po sila pinigilan ng Diyos kasi mayroon po silang authority na ibinigay na po sa Kanya ng Panginoon. At sila mismo yung pipili kung susundin nila yung diablo o yung tukso o ang Diyos. Kasi po, yung tinig po ng Diyos napakaganda. Yung tinig po ng Diyos na punong-puno po siya ng pagmamahal. At yung tinig po ng Diyos punong-puno po siya ng authority. Pero bakit hindi pa rin po nasunod? Kasi nga po, dahil po sa mayroon pong free will yung isang tao. Tayo pa rin po yung pipili kung saan patungo yung kaluluwa po natin. Maglilingkod ka sa Diyos, may buhay na walang hanggan ka. Kung magpapakatotoo ka lang hanggang tapat. Kasi sabi ng Mateo chapter 24, ang sino mang manatili manatili ng tapat hanggang wakas, siya lamang po yung maliligtas. Hindi po dito sinabi na kung kapag 30 years ka na, 50 years ka na naglingkod sa Diyos, ligtas ka na. Hindi po ito. Hindi po doon sinabi na magaling kang tumugtong, magaling kang umawit, magaling kang mangaral, lagi ka nagbibigay, ay ligtas ka na. Ang sinabi po doon, ang sino mang manatiling tapat hanggang wakas. Bakit po sinabing wakas? Hanggang dulo po ng buhay mo. Hanggang dulo po ng hininga mo. Yung katapatan po ay sinusubok ng Panginoon. Kahit 55
years kang naglingkod sa Panginoon, nagpakatuto ka, at sa isang araw ay lumihis ka sa Panginoon, at yung araw na yun nawalan ka ng buhay, baliwala yung paglilingkod mo sa loob ng 55 years. Sa isang araw mo lamang napaghiwalay sa Panginoon. Dahil yung tinitingnan ng Diyos, hindi yung nakalipas, kundi yung ngayon. Dito po tayo tinitingnan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, nagkamali ka man noon, nagkulang ka man noon, kinalimutan ko na yun. Kaya nga po yung 1 John 1:9, wala po siyang pinipili kung anong araw, anong oras, gabi o araw, ano man yan. Kasi bakit po, anumang oras na nagkasala ka, pwede kang humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi ng Hebreo chapter 8 verse 12, patatawarin ko ang inyong kasalanan at kakalimutan ko ang inyong kasamaan. Handang kalimutan ng Diyos yung mga bagay na mga pangit na nagawa po natin. Ganun po siya kapagmahal. Kaya, sino po ba siya para hindi po natin sundin? Sino po ba siya para hindi po natin siya mahalin? Siya lang naman po yung Diyos na nagkatawang tao, sabi ng Roma chapter 8, na ibinigay niya daw po yung kanyang buhay. Alang-alang po sa atin para mapatunayan lang yung kanyang pagmamahal. Pwede naman utusan ng Diyos na, o kayo, lahat ng tao, ligtas na kayo. Diba po, pwede? Kasi makapangyarihan po siya, wala. Kung yung langit at lupa nga po, lumabas pong ito ng dahil sa salita po ng Panginoon. Nagsalita lang po ang Diyos, nagkaroon po ng lahat ng bagay sa mundo pong ito. Sa pamamagitan ng kanyang salita. O pwede niya pong sabihin na lahat ng tao ligtas na, hindi na kayo mapunta sa impyerno. Bakit kinakailangan pong ibigay pa po sa atin si Jesus Christ? Kasi bakit po, ganun po yung pag-ibig. Pinapakita sa pamamagitan ng gawa at hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Kasi sa pamamagitan ng salita, pwede mo siyang dayain. Pero sa pamamagitan ng gawa, kahit hindi ka magsalita, basta ipakita mo sa pamamagitan ng iyong gawa na minamahal mo siya, malalaman niya po agad yun. Dahil po, gumawa. Ganun po yung pagmamahal. At yung pangalawa po, hindi sila kayang tanggihan ng Panginoon. Bakit po napakahalaga yung pagkakaisa? Kasi bakit po? Yung sabi po ng Mateo chapter 18 verse 19 to 20, basahin ko po. Saya po ba tayo? Sabi po ng Mateo chapter 18 verse 19 to 20. Tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anumang ito, ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong magkatipon, sa pangalan ko, roon ako. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Unang-una po dito, tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Na, kung yung dalawa daw po nagkakaisa dito sa lupa, na nagpe-pray, humihingi sa Panginoon, siya daw po ay ibibigay ng Ama na suma sa langit. Paano pa po kaya kung lahat po tayo yung nagpe-pray sa lugar pong ito? Higit pong itong ibibigay po sa atin ng Panginoon. Kasi po, di nyo po ba napansin, yung lahat ng bagay dito sa mundong ito may bayad? Kinakailangan po tayong, kung gaano kahalaga yung damit na bibilhin mo, ganun din yung presyong ibibigay mo. Hindi siya pwedeng kulang, di ba po? Kasi hindi mo yun makukuha. Ganun din po. Yung lugar pong ito, buhay yung ililigtas po natin dito. Kaya buhay din po yung kapalit po nito. Na kinakailangan po natin bayaran po ito ng presyo sa Panginoon. Na dapat lalo po tayong matuwa. Dahil sa isang buhay na nagpakatapat sa Panginoon, dadami yung magpapasalamat sa Diyos na dahil sa buhay mo. Hindi niyo po ba napansin yung buhay ng ating nanay? Sabi niya po, 4 lang po silang nag-start ng gawain nung lockdown. Hindi ko po alam kasi kayo po ata. Di ba po sa bahay daw po ni Kuya? Di ba po? Sila lang daw po yung nag-start. Kung hindi po kayo nanindigan sa Panginoon, walang anguno, walang palaugan, walang kabili, walang kainta. Di ba po? Walang aryenda.
Walang Taytay, walang Balaogan, walang Batangas, walang Calaka, walang Lipa, walang Palsong, walang Matnog. Kung yung apat pong iyong nagkaisa at biglang dumami, di ba po? Ganun po yung nagagawa ng pagkakaisa. Biglaan po silang lumalaki. Kapag nagkaisa po sila sa pag-ibig. Wala po silang ibang hiningi sa Panginoon, yung mahalin po nila yung Panginoon. At nung napatunayan ng apat na ito na mahal nila yung Panginoon, idinagdag po ng Diyos yung lahat ng mayroon po. Yung ng pangangailangan sa iglesia po ito. Na di ba po, na yung instrument, di ba po, kapag walang tutugtog, dito po, nag-church na po tayong walang tumutugtog. Ano po yung nararamdaman po natin? Sobrang saya. Di ba po? Kapag wala man lang kaingay-ingay, buti nga lang si Sam nagpapagamit. Kaya yung mga kaloob nyo po, wag nyo po yung taguin. Kasi may isisingilin ka po ng Panginoon sa kaloob na mayroon ka. Hindi nyo po ba napansin yung pinagkatiwalaan niya ng mga salapi? Tapos yung isa itinago lang? Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Ng kanyang Panginoon? Binawian pa tapos pinarusahan pa? Pag mumahayaan na bawiin yung kaloob mo tapos satulan ka pa ng Panginoon. Di ba po? Kung anong kaloob na mayroon ka, ipaggamit mo yan sa Panginoon. Alam niyo po ba kahit gumagawa tayo sa ubasan ng Panginoon, may nakakita man sa atin o wala, pag po tayong magdampo, wag po tayong sasama yung loob. Alam niyo po ba, sa ating katawan po, isa po, kung sino pa po yung nakatago na gumagawa, siya pa po yung pinakamahalaga sa isang tao. At tulad na lamang po ng ating mga puso, hindi po siya nakikita ng literal po nating mga mata. Amen po ba? Agree po ba kayo? Pero bakit po napakahalaga ng puso? Kasi kapag tumigil na ng pagtibok yung puso, kahit may paa ka, kahit may kamay ka, kapag wala ka ng puso, patay ka talaga. Wala po kayo. Pero kahit may putol yan na paa, putol yan yung kamay, bulag man yan, o bingi, o pipi, basta buhay yung puso niya, buhay pa rin po yan. Ganun po. Di ba po? Kasi di po natin nakikita. Kahit yung atay, yung bituka po natin. Yung madalas natin makita, yung kumagalaw po sa atin. Di ba po? Ganun din po sa ministeryo po ng Diyos. Kahit walang makakita sa iyo kung ano yung ginagawa mo. Basta ginagawa mo yung tungkulin mo sa Panginoon, ang Diyos na yung bahalang magparangal sa iyo. Ang Diyos na yung bahalang po sa iyo. Kasi ako nga po, naglingkod po ako sa Panginoon. Uulitin ko po dito. Tagalinis lang po ako ng CR. Ilang buwan po yung binilang. Hanggang nga po ngayon. Ngayon po, kasi bakit po sa paglilingkod po kasi sa Panginoon wala pong shortcut? Paano ibababa ng Diyos yung pride mo kung sa simpleng gawain hindi mo nga magawa? Kung sa pagkuskus nga hindi mo magawa? Di ba po yung mga sundalo, bago po sila bigyan ng titulo na pagiging sundalo, kinakailangan muna nilang subukin. At tayo mga sumasampalataya, tayo po yung sundalo po ng Panginoon. Na kinakailangan na yung pride po natin, ibaba po natin. Kasi kahit anong gawin mong pagmamataas, nasa lupa ka, nasa langit ang Panginoon, hindi mo siya kayang pantayan. Di ba po? Kaya sabi po dito, yung dalawang magkasundo dito sa lupa, na humingi ay ibibigay ng Ama na nasumasa. Na kapag yung hiningi mo sa Diyos ay kalooban ng Diyos, ibibigay niya po ito sa taktang oras, sa taktang panahon. Yun po yung sabi ng Mangangaral, chapter 3, verse 11. May kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang panahon. Ngayon po, kapag binasa po natin ito, Mangangaral, chapter 3, 1 to 11, ngayon po, lahat po ito, may 28 season po na magkakaiba po dito. Na kung saan magkakaiba po sila. Yung sa 28 season po, wala po dun yung isang panahon ng pagsuko. Kaya kinakailangan po yung mga anak ng Diyos ay hindi po susuko. Kung may panahon daw po ng kagalakan, may panahon po ng kalungkutan. Kung may panahon ng kasaganaan, mayroon din po ng kawalan. Pero hindi daw po yun makakapaghiwalay sa Panginoon. Kasi yung mga panahon pong yun, wala daw pong panahon ng pagsuko. Na yung dalawa po nagkakasundo, wag lang silang susuko sa paghingi kasi ibibigay ito ng Panginoon. Ano po yung sabi ng Jeremiah 33 verse 3? Sino po nakaka-memory verse? Na kung kayo'y tatawag sa Kanya, siya daw po yung sasagot.
Di ba po? At humingi kayo sa Panginoon. Ikaw ay bibigyan. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Umanap kayo at kayo'y makakasumpong. Di ba po? Maraming salita po ng Diyos na po hindi nila ako nakikita. Kasi po yung hangin, di naman po natin nakikita, pero naniniwala tayo ng hangin, na may hangin. Ang Diyos, di po natin nakikita, pero kapag nag-pray ka, mararanasan mo siya. Diba po? Maniwala ka, nabuhay ang Diyos. Kasi siya po ay minsan lang namatay at kailanman hindi na muling mamamatay pa. Siya po ay nananatiling buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen. Ang Diyos po ay mananatiling buhay at kahit kailan hindi na po siya mamamatay. Isang beses lang po siya nagkatawang tao para tubusin po tayo sa pagkakasala. Dahil nung panahon po ng Old Testament, para mapatawad po sila ng kasalanan, naghahandog po sila ng mga hayop. Pero hindi po yung hayop, yung